Nakaka-boring na ganyan. Sige. Sa mundong puno ng distraction, marami tayong inuuna. Cellphone, kaibigan, love life, at sarili natin. Hindi natin napapansin na unti-unti na nating nalilimutan ang Diyos. Kapag masaya tayo, nakakalimutan tayong magpasalamat. Kapag may problema naman, doon lang natin siya naaalala. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng you should have no other God before me? Ibig sabihin nito, ang Diyos ang dapat nauna sa lahat. Hindi lang sa salita, kundi sa puso, sa oras, at sa mga desisyon natin sa buhay. Hindi masama ang magkaroon ng pangarap, mahalin ang ibang tao, o mag-enjoy sa buhay. Pero kapag mas inuna natin ang mga ito kaysa sa Diyos, parang ginagawa na rin natin silang God sa buhay natin. Paano natin may ipapakita na siya ang una? Sa simpleng pagdarasal, sa paggawa ng tama kahit mahirap, at sa pag-alala sa Kanya, hindi lang sa oras ng problema, kundi sa araw-araw. Dahil kapag ang Diyos ang inuna mo, mas nagiging malinaw ang direksyon ng buhay mo. Good morning, good afternoon, and good evening to everyone. Ang 10 Commandments namin is number 2. You shall not make for yourself a carved image and a likeness or of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Ang ibig sabihin po ng second commandment sa atin is huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, huwag tayong sasamba sa mga bagay o rebulto na parang Diyos. So yung aral dun is dapat sa isang Diyos lang tayo sumamba, which is si Lord lang. And hindi natin kailangan sumamba sa mga rebulto para lang makilala si Lord. Amen. So, nandito na tayo sa application. So, paano nga ba namin ito ma-apply sa sarili namin? So, ako, I will apply it on my own sa pag-idolize sa mga favorite idols natin, mga K-pop idols, BTS, and so on and so forth. So, dapat we only idolize our God, our Savior, and all. Sa akin naman po kasi, yung family ko po kasi is sagradong katoliko. So which means sobrang dami po mga rebulto sa bahay. So yung lesson learned po sa akin nito is huwag kang sasamba talaga sa mga statue na nasa sa inyo or anything. Kasi hindi naman po sinabi sa Bible yung kung ano yung mismong mukha ni Lord. Yun. Sa akin naman is, yun nga, tulad na sabi ni Larissa na parehas din kami na yung parents namin is katoliko, ay maraming mga rebulto. Sa akin lang is maging silbing aral tayo sa pamilya natin para makilala nila mismo si Lord na hindi galing sa mga rebulto. Yun lang. Yes. 1, 2, 3, go. We hope na marami po kayong natutunan sa amin. Tara, laro tayo, laro tayo. Tara, laro. Oh, invite. Open. Sige. Okay, 1, 0. Go. Yun, Lord. Wait lang. Wala pa man. Level 4, wait lang. Yes, again mo, Lord. Yun, Lord. Oh my God! Hala! Sorry, Lord. Sorry po. Kasi, ang sabi kasi sa Exodus chapter 20 verse 7, huwag natin babanggitin ng pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan na bagay. Kaya, dapat mag-sorry tayo. Huwag na natin na ulitin yan. Okay po. Sorry, Lord. Alam niyo ba guys na ang pangalan ni Jesus is napakabanal, kaya dapat natin ingatan ito at hindi natin dapat ito sabihin sa mga nagsasunod, mga bagay. Dapat natin ingatan ito dahil yun nga, napakabanal ang pangalan ni Jesus. At ang pangalan ni Jesus ay napakarangal at napakadalang. So, dapat hindi po natin siya disrespect ng ganon at dapat hindi po natin ginagamit yung meaning Jesus in vain because si Jesus po ang nagbigay sa atin ng buhay. Kaya naman dapat respetuhin natin siya at huwag natin siyang bastusin yung pangalan niya ng ganon. Hey guys! Are you ready to learn something new today? Tara! Tandaan at alamin ang ika-4 na utos. Familiar ba kayo sa ika-4 na utos ng Diyos?
At ngayon, sabay-sabay natin talakayin ang ika-4 na utos ng Diyos. Ito. Ibig sabihin nito, we should set aside time for God, especially on Sundays. Sa panahon ngayon, sobrang busy natin. School, work, social media, but this commandment remind us to pause and reconnect with God. Paano nga ba natin ito magagawa? By attending church services, praying, and spending quiet time with God. Hindi lang ito about obligation, but about building our relationship with God. Mahalaga ang araw ng linggo dahil sa araw na ito, tayo ay nagpapasalamat sa ating buong maglinggo. At sa araw din ng linggo ay tayo ay mag-aaral at magkikinig ng salita ng ating Panginoon upang mas lumalim at maging banal tayo sa kanyang pananampalataya. Kasi yon ay isang inilaan ng Diyos para magpahinga sa pamamagitan ng pagsamba at pasasalamat sa araw-araw at pagpuri sa Kanya. At matutunan natin ang banal niyang salita. I'm Paolo. I'm Sophia. And we are from Beren. Ang buhay ni Wancho. Ganito ang tipikal na araw ni Wancho. Nakaupo lang, nakahiga pala, nanonood ng mga kung ano-anong nakikita niya sa TikTok. Halika, atin siyang subukin. Wancho! Kayong kalat mo dyan, hindi mo pa nililigpit, oras na! Ay! Ay, nagdadamog pa! Ay, nilalaglag mo pa talaga yan! Ako naman, utos ang utos, alam mo nakahiga ako. Ako to, single. Papaalala ko lang sa'yo ang eklamang utos ng Lord. Dapat, hindi natin ang magulang. Tama tong si Angel ah. Sige. Maniya! Alis! Teka. Hello everyone! So today po, allow me to explain to you the 5th commandment of the Lord. Ito po ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa ating mga magulang, paggalang at pagmamahal. And so kapag natutulan po nating i-honor, i-respect, i-obey ang ating mga magulang, matututo rin po tayong i-honor, i-respect at i-obey ang ibang tao, especially si Lord. Yun lang po. Para sa akin po, ang paggalang sa aking ama at ina ay hindi lang po sa pagsunod ng kanilang utos o kondisyon. Kahit po mahirap ito, sinusunod ko pa rin po dahil po sa kanilang sakripisyo sa buhay ko at sa buhay namin. Kasi po hindi po ganun kadali ang kanilang sakripisyo na ginawa sa amin upang maitawid ang buhay namin sa kanilang ginagawa. Kaya imbis na magalit po ako o magtampo, pinipili ko na lang po na irespeto sila at igalang. Papatay. Ito ay isa sa mga utos na ginawa ng Diyos. Sinasabi dito na ang pagpatay ay isang kasalanan, maging ito ay pisikal o emosyonal, dahil ang bagay na ito ay hindi kinalulugdan ng Diyos. Sabi sa Exodus 20:13 ay hindi lamang pisikal sa pagkitil ng buhay kundi isang panawagan na pahalagahan ang dignidad ng mga tao. Ito ay hamon na pagpiliin ang katarungan, habag at kapayapaan laban sa karahasan, pagmuhi, kawalang pakialam sa lipunan. Huwag kayong makikipit sa kahit anong
pagkakataon, ito ay isang kasalanan sa Diyos na dapat iwasan. Kung tayo magigapit, maraming tukso ang pwedeng lumapit sa atin. Kahit simple man ito o malaking bagay, ito'y gagamitin ng kaway sa atin. Gagamitin ito ng kaway sa atin upang tayo masira at lumayo sa Panginoon. Kaya alalahanin natin na kung ano man ang pinag-uutos ng Panginoon na ating sundin.